Alam nyo ba na wala ng bansa sa mundo, China, Russia, Cuba o anuman na magbibigay ng recognition or pagkilala sa CPP-NPA? Kung tutusin, ang komunista dapat walang pribadong pag-aari ng kahit anong bagay. Dapat lahat ng bagay pinaghahatian, ginagamit ng lahat. Si Jose Maria Sison, si Joma, ay hindi tunay na komunista dahil siya ay nakatira sa Netherlands, isa sa pinakamayaman na bansa sa mundo na ang pinagkakakitaan ay pangangalakal sa ibang bansa. Si Joma ay hindi komunista dahil hindi komunista ang mga pinaglalaban niya. Ang pinaglalaban ni Joma yung sarili niyang paniniwala na komunista siya. Dahil direspetado ng Netherlands, ang mga taong inaapi dahil sa kanilang paniniwalang pampolitika, binigyan ng asylum si Joma sa Netherlands. Ngunit hindi komunista si Joma. Paano magiging komunista si Joma? Ang trabaho niya galing sa isang kapitalistang bansa. Yung mga ibang Filipino na nagsasabing komunista sila, hindi rin sila komunista dahil walang katibayan na alam nila ang filosofiya ng komunista. Ang nauuto lang ng CPP-NPA ay mga taong hindi mataas ang pinag-aralan at karamihan sa kanila ay mga nasa liblib na lugar sa Pilipinas. Masama man pakinggan, totoo. Subukan mo tanungin ng mga komunista kuno tungkol sa mga filosofiya na tinuro ni Lenin, Stalin at Mao at ang karamihan na isasagot sa iyo ay mga salitang na kung saan, na kung saan, na kung saan. Sa madaling salita, walang alam ang mga nagsasabi na CPP sila tungkol sa tunay na filosofiya ng komunista. Parang si Ed Lingao, journalist raw siya. Si Sulita Monsod, ekonomista raw siya. Si Noynoy Aquino, magaling raw siya na pinuno. Si Chris Aquino, magaling raw siya na artista. Kung baga, sila-sila lang na mga komunista ang naniniwala na komunista sila. Ngunit kapag hinarap mo sila sa political philosophy, karamihan sa kanila tatameme sa konseptong komunista. Ang karagdagan na katibayan na hindi komunista ang NPA, Facebook. Mayroong sariling page sa Facebook ang CPP-NPA. Ang Facebook, kasama na rin ang Internet or World Wide Web, ay gawa ng kapitalistang Amerikano. Paano magiging komunista ang mga gumagamit ng gamit ng kapitalista? Ang hirit pa ng mga CPP-NPA, ang paggamit ng Facebook, Internet or World Wide Web ay paraan upang makamit nila ang ninanais nila na komunista para sa buong mundo. Ngunit alam natin na walang tunay na modelo na komunista sa buong mundo. Russia, hindi communist si Vladimir Putin. Kaya nga maraming bilyonaryo sa Russia. China, hindi tunay na komunista mga Chino dahil hindi nila ginagamit ng buo ang filosofiya ni Marx at Engels. Yan din ang dahilan kaya maraming bilyonaryo sa China. China rin ang ikalawang pinakamayamang bansa sa buong mundo. Walang matagumpay o tunay na komunista sa buong mundo. Kaya walang recognition or pagkilala na makakamit ang CPP-NPA sa Pilipinas sa ibang bansa. Kung hindi komunista ang mga CPP-NPA, ano sila? Yung mga CPP-NPA na nangingikil ng pera, yung tinatawag na revolutionary taxes. Sa makatotohanang kahulugan, ang mga nanghihingi ng revolutionary taxes ay bandido. Ang revolutionary taxes ay isang paraan upang kumita ng pera sa pananakot. Extortionist ang tawag dyan. Tanungin nyo ang San Miguel Corporation, Globe, PLDT at iba pang mga malalakihang kumpanya. Nagbabayad sila ng revolutionary taxes upang hindi pasabugin o harangin ang kanilang mga delivery trucks or systems. Kaso kapag hindi nagbayad ng revolutionary taxes, magpapasabog or manggugulo ang CPP-NPA. Yan ang dahilan kaya tinawag ni President Duterte na terorista ang mga CPP-NPA. Ay dahil walang bansa sa buong mundo na magbibigay ng recognition or pagkilala sa mga CPP-NPA sa Pilipinas, hindi sila tunay na komunista. Saan ka ba naman nakakita ng CPP-NPA na nasa Facebook at yung pinuno nila may laptop pa? Tapos yung party nila, ilalagay pa sa Facebook. Yung party nila ha, party. So alam natin na bumibili ng phone cards or internet cards yung mga NPA. Sa pamamagitan yan, kayang matrace ng PLDT, Globe, kasama na ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kung nasaan ang NPA na nasa Facebook. Kaso hindi nila hahanapin ang CPP-NPA dahil kapag nalaos ang CPP-NPA, ano pa nga ang gagawin ng mga ibang pinuno ng AFP at PNP? Wala na. Bottom line, internal o panloob sa bansa ng Pilipinas ang suliranin ng CPP-NPA. Ika nga, law enforcement or peace and order problem ang CPP-NPA at hindi international problem ang CPP-NPA. Yan ang dahilan kaya tinawag na terorista ang mga CPP-NPA ni President Duterte. Number one, hindi tunay na komunista ang CPP-NPA dahil wala silang malalim na kaalaman sa filosofiya ni Marx and Engels tungkol sa komunista. Number two, hindi tunay na komunista ang CPP-NPA dahil kapag hindi sila nabayaran ng revolutionary taxes, manggugulo sila. Ang tawag dyan, extortionists. Number three, hindi pinapansin ang CPP-NPA sa ibang bansa dahil walang bansa sa buong mundo ang magbibigay ng recognition or pagkilala sa CPP-NPA.